So, Prophet Muhammad SAW, hindi nakasal kay Aisha na edad 6 na taon. Hindi totoo yung hadis, mali. Aisha was married to Prophet Muhammad SAW na 19 years old dahil na maging Muslim siya ng first year of prophethood. At magkasal siya lampas ng 12 taon, 12 years. So, 19 years siya at nakasama sila na after 3 years, so 22 years siya na nang kasama kay Prophet Muhammad SAW. So, panira lang yan na yung hadis na ito. Hindi totoo. Hindi ginawa ng Prophet Muhammad SAW. Mas malaki panira sa Biblia, sa Lubang Tipan. Sabi doon si Prophet Isaac, yung lolo ni Prophet Jesus, anak ni Prophet Abraham. Nakasal siya kay Rebecca, 3 taon si Rebecca. At magkasama sila 3 taon din. Na 3 taon si Rebecca. So hindi kami na Muslim na tanggap ito dahil hindi pwede ginawa ng Prophet Isaac. Ganun din hindi pwede kasal ni Prophet Muhammad SAW kay Aisha na 6 na taon. Mali itong hadis. Dahil paliwanag sa hadis, paliwanag sa sabi ni Prophet Muhammad SAW, kung may sabi na isang tao na sinabi ko ito, kung ito yung kontra sa Quran, hindi ko ito sinabi. And yan lang sabi na 6 years marriage against sa Quran, kahit siyam ng taon against sa Quran, kontra sa Quran, dahil sa Quran pwede na kasal sa isang babae lang. Hindi pwede bawal kasal sa isang bata. Sa Quran yan, nisa. Ano ibig sabihin ng nisa? Babae. Fatiyat also, young woman. So, dalaga din. Bawal sa Quran na kasal sa bata. Okay, so hindi pwede ginawa ni Prophet Muhammad SAW. Panira lang ito, tanggalin ito kahit sasabi ng Bukhari ito hadis. Kung may hadis na kontra sa Quran, hindi ito yan tanggalin ninyo sa libro sa Bukhari. So yung marami mga sunni na gusto nila protect kay Bukhari, dapat protect nila kay respeto ni Prophet Muhammad SAW. Lahat ng yung asawa ni Prophet SAW, lahat biyuda. Lahat sila na bido. Okay? At unang asawa niya si Prophet Muhammad SAW, Khadija. 40 years siya at si Prophet Muhammad 25. Tapos siya yung isang asawa hanggang siya namatay. 67 years old at si edad ni Prophet Muhammad SAW 52 years old. Susunod mayroon siya marami asawa. Puro biyuda, puro widow. At matanda lahat. Ito isa lang hindi matanda si Aisha. At yung edad niya nasa kasal siya kay Prophet Muhammad SAW 19 years old. Dahil na maging Muslim siya first year of prophethood when the Prophet was 40 years old. And kasal sila na maging Prophet Muhammad 52 years old. At si Aisha, halimbawa maging Muslim siya 7 years, 7 taon. Yan na pwede edad na maging Muslim dahil may utak na. So 12 years after, lampas ng 12 taon, magkasal, so 19 years si Aisha. At kasama sila lampas ng 3 taon na after the Hijrah, migration to Medina, yung nanggera na yung Battle of Badr. So noon na sila kasama, so maging 22 years si Aisha kasama kay Prophet Muhammad SAW. So panira lang yung hadis na yung 6 na taon. Yan na yung isang misconception namang yung mga hindi Muslim na, at especially yung Christian. So kung sabi namin na bawal na hindi pwede si Isaac na kasal kay Rebecca 3 taon na panira lang, hindi totoo, sinungaling dun sa Biblia. Ganon din yung sa hadis na Bukhari na sinungaling na Prophet Muhammad SAW kasal kay Aisha 6 na taon at kasama sila na Aisha siyam na taon. Mali yun. Si Prophet Muhammad SAW kasal kay Aisha na si Aisha edad niyan 19, 11 siyam. Si Aisha at si Prophet Muhammad SAW na magkatira kasama sa isang bahay na edad ni Aisha ng 22. So wag na yung mga Sunni, dapat yung mga Muslim na Sunni, dapat hindi na gagawin yan ganito. Kung tanong nila sa akin, ako hindi maniniwala Sunni at ako hindi maniniwala Shia. Ako Muslim. Dapat lahat ng Muslim, wag na sabihin Sunni, Shia, Deobandi, Brelwi, Hanafi, Shafi'i, Malki, Hanbali, Salafi, Ash'ari. No. Muslim tayo lahat. Huwag na sabihin na iba-ibang pangalan. Dahil sabi ni Prophet Muhammad SAW, huwag na kayo sabihin na iba-ibang pangalan. Maliban ano sinabi ng Allah sa Quran. Muslimun, mu'minun, ibadullah. Tayo na sumunod sa utos ng Allah at tayo na paniniwala kay Allah at tayo lahat na alipin ng Allah. Yan ang pangalan bibigyan ng Allah sa Quran. Muslim, mu'min, ibadullah, Abdullah. Wala tayo na iba-ibang pangalan. Lahat tayo Muslim. Kahit sino man, ano akida niya, pasok sa masjid, kapatid mo yan. Basta sabi na la ilaha illallah. Okay? So that's my message to all my Muslim brothers to protect our Prophet and don't destroy his integrity with this kind of fake hadiths. Reject those hadiths. Then you can give the honor to Prophet Muhammad SAW and not to dishonor him. And if you dishonor him, then Allah will punish you on the day of judgment. Kung hindi tayo na protect ng respeto ni Prophet Muhammad SAW, meron kayo na porosa na araw na po.